Genesis 9 verse 1, pinagpala ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sinabi sa kanya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang lupa. Good evening po sa ating lahat. Ito po ay sa slot ni Bro Ian. Pansamantala po ako muna ang magbasa habang sila po ay busy pa. So, ang sa kanya po ay sa Genesis chapter 9 verse 2 to 5. Sabi dito, matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa, at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan, gaya ng mga halamang luntian na inyong kinakain. Lahat ng mga ito'y maaari na ninyong kainin. Huwag lamang ninyong kakainin ang karneng hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Mananagot ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y isang hayop. Pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ito po ay isang covenant ng Panginoon kay Noe, inilathala lamang sa verse na ito na mas ahead tayo sa lahat ng nilalang. Unique tayong tao at tayo ang binibigyan ng kapamahalaan sa lahat ng mga nilikha. 'Di ba? Special tayong tao at tanging tao lang din ang naging kawangi sa lahat ng nilalang ng Panginoon, 'di ba? Special ka, special tayong lahat. At dito sa number 4, patungkol naman po sa dugo, malinaw sa Biblia na sinabi na lahat ng dugo ay hindi binibigay as food, no? Malinaw yon dahil symbolize ang dugo ng buhay. Kapag wala nga naman dugo, mamamatay, di ba? So, kapag ang isang hayop na hindi tinanggalan ng dugo, bawal din siyang kainin, kaya kailangan patuluin siya talaga. And then, pagdating sa New Testament, lahat po wala nang itinatangi, binigay na, pero hindi pa rin siya specific na kagaya dito sa Old Testament na sinabing bawal kainin ng dugo. Wala na hong sinasabi doon, parang naging general siya. Ayon doon sa Mark chapter 7 verse 19, sinabi doon na sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idudumi. Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaari ng kainin. So wala na yung biyak, yung mga sinasabing walang kaliskis, walang kung ano-anong dinidescribe sa Leviticus, di ba? Nakikita natin dun with specific pa na mga pwede at hindi. So, dito sa Mark, sa New Testament, binigay na siya. At sabi naman din po dito sa Matthew 15:11, ganito naman ang nakasulat, ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. O diba? Ano ba yung lumalabas? Yun pong mga salita na hindi kaaya-aya. Yung pagmumura, yung panlilibag, yung paninira sa kapwa, yung mga ganon, o kaya sumpa, yun po yung mga nagpaparumi, sapagkat iyon ay galing sa kanyang puso. Yun po yun. So, sinabi dito na hindi yung pumapasok. Ano ba yung pumapasok? Mga kinakain natin. Hindi yun ang nagpaparumi sa tao, sapagkat sinasabi dito na yung lumalabas. Yun lamang po. Magandang araw. Genesis chapter 9 verse 6 to 9. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa,
buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao ay nilikha. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noah at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Amen. Genesis chapter 9, verse 10 to 11. At sa bawat nalikhang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang hayop, at ang bawat ganid sa lupa na kasama ninyo, sa lahat ng lumunsad, sasakyang pati sa bawat ganid sa lupa. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo, ni hindi ko nalilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha, ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion. Sa Book of Genesis, chapter 12 to 15. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hangganang tipanan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipanan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap, at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko lilipunin sa baha ang lahat ng may buhay. Amen po. Ham at Japet. Si Ham sa mga Kanaan. Silang tatlo ang pinangunahan ng lahat ng tao sa mundo. will you be in his power? Praise be to the Lord, the God of Shame. May Canaan be the slave of Shame. May God extend Japheth, spare Holy. May Japheth live in the tent of Shame, and make Canaan be the slave of Japheth. Verse 28. After the flood, Noah lived 350 years. And then Noah lived a total of 950 years, and then he died. What a great life Abraham
Maraming salamat mga kapatid.